to my channel. This is Pinoy Mom in South Korea. Samahan niyo ako ngayong araw na to because we are going to make and pack my pasalubong for you to netizens. Yay! Yes! May special pasalubong ako sa inyo. Maraming nagre-request nito, actually ilang taon na. May hula kayo kung ano? Ding dong ding! Maraming nagre-request na magdala ako ng kimchi na gawa namin. So, extra special ang kimchi na to dahil ako ang gagawa para sa inyo to netizens. O, diba? Sobrang love ko kayo. So, samahan nyo akong gumawa ng kimchi. Pero syempre, naka-ready na yung ingredients na gawa ng mga biyanan ko sa farm. Ipa-finalize ko na lang to netizens. Alam niyo na, final touch ni PMSK. So, bumili ako kanina sa Daiso ng containers na paglalagyan ko ng kimchi fresh from South Korea. Ang arte ng South Korea. So, ito yun. 2 containers. Sana kasya na sa inyo to netizens. Ang makakatikim lang nito ay yung mga makaka-attend ng meet and greet / bazaar natin, ha? Pasensya na kayo. Limited talaga yung number of to netizens na kaya kong i-accommodate. Anyway, merong nakadikit na sticker. So, tatanggalin ko. Kailangan natin ng blower. Paano? Papainitan lang natin. Check natin kung matatanggal na. Oh, diba? Ang bilis matanggal. Oh, ang linis! Isa pa. Tingnan, pag hindi ginamitan ng blower, check nyo, ha. Okay. Pwede palang bilang. Okay. Pwede palang hindi nagamitan ng blower. Hindi, pero yung mga sobre yung pagka-stick ng sticker, gamitan nyo ng blower. May pa! Life hack sana ituturo ko sa inyo to netizens, ha? At least, natawa kayo. Pa-blower pa. Hindi, seryoso nga. Napanood ko yung life hack. Pag daw may sticker, tas gusto mo na malinis yung pagkakatanggal ng sticker, gamitan mo lang ng blower. Try nyo. Tatawa ko. Okay, anyway. Kailangan natin ng apron para may protection tayo against stain. Okay? Hugasan ko muna yung mga containers for kimchi. Diba? Ang bilis lang. Prepare ko na ang ating mga ingredients for kimchi making. Gumawa na kami ng kimchi sa farm. Pero ito, separate tong kimchi para sa inyo to netizens. Iuuwi ko to sa Pinas. Okay to netizens. Oh my. Mukhang masarap. Ang dami binigay ni Omoni. Amay natin. To netizens. Kung pwede lang na madami akong iuwi talaga. 20 kilos lang yung ko baggage allowance ko. Yung 20 kilos na yun, pampasalubong. Tapos, di ba may hand carry na 7 kilos. Doon na lang yung mga gamit ko. Hiningi ko to sa mga piyanan ko. Sabi ko, mag-uuwi ako ng kimchi para sa mga subscribers ko. Sabi ni Abuzi, ang konti naman. Dagdagang ko pa daw. Oh, diba? Anyway, alam nyo, ang sarap talaga ng cabbage ng Korea. Yung color niya, alam nyo, sa loob, yellow. Tapos, ang sarap kainin ng fresh. So, ito yung feeling. Ang dami nila binigay ni Omoni na feeling. Matitikman nyo ang authentic na Korean kimchi. So, bawat spread ng cabbage, nilalagyan ng filling. Sasarapan ko yung pagkakagawa to netizens. Dahil para sa inyo to, ang laban na to. Wait nga, baka sabihin, daldal ako ng daldal, pagkain yung Wala naman tumalsik na lawas. Mahirap din yung ganitong gloves ang gamit.
Dapat yung rubber gloves talaga. Kulang yung feeling. Pagka ganitong color, hindi to masarap. So, dapat dagdagan pa. Pag sobrang dami naman ng feeling, masyado nang maanghang. So, dapat sakto lang. Yung mako-cover ng red yung entire cabbage. Ay, naku, magugustuhan nyo to netizens. Alam nyo ba? First time kong gumawa ng kimchi dito sa bahay. And para sa inyo to netizens. Pero syempre, babawas ang nanay. Mahilig din sa kimchi ang nanay ko eh. Oh, diba? Ang ganda ng color, oh. To netizens. Nice. Kimchi for to netizens. Sana hindi kayo maanghangan to netizens. Para sa mga Koreans kasi, yung ganitong level ng anghang, carry pa. Pero syempre sa atin na hindi naman talaga kinasanayan ang spicy food. Although ang mga taga Bicol, di ba, parang palaging naglalagay ng sile sa dish nila. Pero iba ang Koreans pagdating sa pagkain ng maanghang. Ay, ayoko nang pahirapan yung sarili ko. May gloves pala akong binili. Wait lang. Magpapalit ako ng gloves to netizens. Yun lang kayo. Okay. Bago na to netizens, pumili talaga ako pang gawa ko ng kimchi. Hinugasan ko na din to bago ko gamitin. Nagtatanong nga si Abo G kung pwedeng magdala ako ng apples para daw matry nyo. Sabi ko hindi pwede. Okay. Next. Tikim-tikim na lang siguro, sa meet and greet. Para magkasya sa ating lahat. Ouch! 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 Oh my God! Pumasok sa mata ko yung delikado din pala to pag tumalsik yung chili sauce sa mata. Okay na. Maanghang pa rin pero carry na. Kanina, pagkatalsik, sobrang anghang. So, careful kapag gumagawa ng kimchi. Hindi ko kayo natatanong to netizens. Anong gusto nyong pansalubong pala? Pala desisyon ako eh. Aside from kimchi para next time alam ko na kung anong dadalhin ko para sa inyo. Pero syempre wag yung masyadong mahal ha. Yung afford lang ni PMSK. Di ba parang wala akong pinagdaan ng sakit sa mata. Mahapdi pa to netizens. Pero tapusin ko na to. Para makapagluto na din ako ng dinner. Okay, done. Ay, thank you, Lord. Nakaraos din. Thank you, Lord. Okay, ito ang kimchi para sa inyo, to netizens. Heart. Pag bagong gawa ang kimchi, hindi mo na nilalagay sa ref. Hahayaan muna natin ng 24 hours para mas masarap. Pwede natin tong ilagay sa veranda since malamig na sa Korea. This time, maghahanda na tayo ng dinner. Kayo, anong ulam nyo to netizens? Ako, mag-fry ako ng pork. Tapos may binigay na sabaw si Omoni, yung aw. Ayan. Papainit ko na lang. Tapos may natira pa akong spaghetti pasta. Magluluto ako ng pasta for Alex din. Favorite niya talaga yun, yung niluluto lang sa olive oil. Frozen. Prepare tayo ng garlic. Alam nyo, si Omoni, buti na lang, palagi siya nagluluto para sa amin. So, palagi akong may libreng stew. Hindi ko na kailangan magluto.
Painit-init na lang. Ang problema kay Omoni, pag nagbigay siya ng niluto niya, parang good for 10 persons. Sobrang dami. Halos hindi na namin makain. Si Omoni, nagtampo yun sa amin dati. Kasi, sabi ko kay Alex, sabihan niya si Omoni na huwag nang maghanda na masyadong marami. Kasi nga, hindi ako natututong magluto. So, sinabi ni Alex, medyo nagtampo si Omoni noon, naramdaman ko kahit di niya sinabi. Kasi pag mag-visit kami doon, di na siya naghahanda na kahit na ano. So, syempre ako naman nilambing ko. Sabi ko, miss ko na ang luto mo, Omoni. O, di ano na, okay na ulit. Syempre, pag nagkakaedad ang mga biyanan natin, nagiging sensitive. Actually, hindi lang mga biyanan, pati magulang natin, 'di ba? Kaya kailangan idaan na lang natin sa lambing and pangunawa. Pakulo ako ng tubig. Lagyan natin ng salt. You say hi, oh. Ethan is home. You say hi naman. Ba yan? Hi na! Alam nyo ba, simula nang bumalik si Alex sa amin, feel na feel ko yung pagiging housewife ko. Kasi naaasikaso ko yung asawa ko every night eh. Kayo ba? Mga housewives yan. Na-enjoy nyo bang pagsilbihan ng mga asawa nyo? Yung mga partners nyo? Ako, oo. And mahapdi pa rin yung mata ko. Kumukulo na. Mainit na ang pasta. Mag-separate ako ng pasta water. Tapos, drain na natin. Maglagay tayo ng olive oil. Lagay na natin ang garlic. And crushed red pepper. Pwede na natin ilagay ang spinach. Lagay ko na lahat. Baka kasi masira eh. Tapos yung pasta water. And yung pasta. Mix all together. Then, maglagay tayo ng parmesan para medyo malasa. Actually, pang top lang to, pero gusto ko maglagay ngayon. Lagyan natin ng parsley. Dahil ang ating pasta na favorite ni Alex. Okay, we're gonna have dinner now. Okay, look. Aglio-olio, rice, and kimchi. Yung pork na sinadyang sinunog. Tapos ito yung sabaw na galing kay Omoni, awukpuk. On natin ang Christmas tree. Wow. Okay. Kain tayo to, netizens. Ito yung parang saluyot sa atin. Medyo madulas-dulas kasi yung dahon pag niluto. Tapos, ang pampalasa is yung soybean paste. Matagal na pinakuluto. Tapos nilagyan ng hipon. Feeling ko magugustuhan ng mga biyanan ko ang saluyot natin. Lalo na si Omoni. Yung pork belly, nilagyan ko pa ng salt and ground pepper para mas malasa. Sarap. Magkasabay ako. Sarap yung sabaw na bigay ni Omoni. Diba? Ang sarap kumain talaga kapag may kasabay ka. Hindi masarap. Sarap kaya. Uy, masarap. Siyempre, hindi complete ang meal kapag walang dessert. I made buko pandan. How does it feel eating dinner with us? 아, 그렇지. 그래서 때는 밥도 잘 안 먹었는데. That's why I'm always worried about you. Do you like me preparing dinner for you?
목걸스. Let's gain weight together. 근데 Pero si Alex, ayaw niya na malaki ang chan. Chan niya at saka chan ko. Even ang mga kids. Kaya naku-conscious ako kapag medyo lumalaki na yung chan ko. Tinutokso na nila ako. Sa Korea, kapag mataba ka, malaki chan mo, they think hindi ka healthy, tamad ka, hindi ka maalaga sa sarili mo, ganyan. Kaya parang ang hirap sumabay sa beauty standards ng mga Koreans. Pero mas mahaba naman mga legs natin sa kanila. Pero yung mga younger generation, matatangkad na. Haba ng legs ng mga Koreans. Nag-iiba na din. Tapos, slim talaga. Pero, mahaba ang katawan nila. Parang ganun yung itsura. Filipino women have beautiful body than Korean. Do you think? We always win Miss Universe, Miss World, beauty pageants. We're very popular when it comes to beauty pageants. But Korea never won a crown. 그게 중요하지 않아. 이쁘면 뭐야? 돈이 없으면. Sabagay. So, kagaya last time, diba? Katatapos lang ng Miss Universe. Sabi ko sa kanya, bakit hindi kayo nananalo ni minsan sa beauty pageant? Hindi kayo nakakasama sa top. Sabi niya, hindi daw importante sa Korea yung beauty pageant. Hindi siya top priority ng country. Yung technology, kung anong makakapagpaangat ng economy ng Korea, yun yung sinusupport ng government ng Korea. That's why we have something to be proud of talaga. Kasi beauty and brains tayo to netizens. 한국은 잘하는 거 있잖아, 뷰티에서. 메이크업. Makeup and... 플라스틱 서저리. Oo nga. Oo nga. 아니, 오리지널이 안 좋으면 우리는 만드는 You can make someone beautiful. 그지? Oo nga, no? 그런 방법도 있네. Tama. Okay, same. Korea and Philippines. 그래서 K-pop이 잘 나가는 거 아니겠어, 지금은? So, with that, I cannot argue anymore. Lagi ko kasi pinagmamalaki ang natin, ang beauty ng mga Filipina. 아니, 물 묻으면 안 된다고. Nag-bake ako ng cookies kanina. Kanya yan si Ijun kapag nandito si Alex. 초콜릿 안 먹어? Pabebe. Katatapos ko lang maghugas ng pinggan, meron akong nabiling Christmas decor sa Daiso. Ito yun. 1,001 lang to. Tapos ito, nakita na ko, 5,001. Ang cute na. Tapos, merong Santa. Ang pogi ni Santa dito. Tingnan nyo, Cute. Tapos may bell sa hat si Santa. Merry Christmas! Naririnig niya ba? Tapos, ganyan lang. Diba? Nice, no? Nice pa. Kasi pareho silang silver. Nice. Sinadya kong hindi magpagawa ng glass para sa table kasi nung lumipat kami dito, bata pa si Ina and si Ijun para iwas sa aksidente. Tsaka mapapansin nyo yung edges ng table ay pa-round. Ayoko ng patusok. Kapag may anak ka talaga, you always have to consider yung safety ng mga anak mo. Ganyan ba siya? Ay, ang cute. Sobrang cute ni Santa. Tapos katabi niya ay tissue. Ay, napaka-cute. Oh my. Oh, diba? Parang hindi, malungkot ang table, no? Ay, nice. Okay na. Tapos, etong mga to, dito na lang sa may halaman. Ito, guys. Ang cute. Tadang! Okay na ba?
Oh, at least hindi masyadong malungkot tong part na to. Okay na. Merry Christmas, netizens! Alam niyo, iniisip ko, magpasko kami sa Pinas. 3 araw lang kami. Pero sabi ni Alex, sayang naman yung pamasahe. Pag-isipan ko to, netizens, para ma-experience namin yung Pasko sa Pilipinas. Okay, that's it. This is my video for today. I hope that you enjoyed watching, and if you are new to my channel, please consider subscribing, like, and share. Pinay Mom in South Korea. See you soon, to netizens! Bye! Stay safe. Heart, heart. You say bye-bye. Come on. Bye-bye. Wala pa si Ina. Bye!